minuto lang ito, no? Part 1 lang daw ito eh. Part 1. Ilang minuto ba ito? Almost 5 minutes. O sa kabatiran po ng marami, baka hindi pa po ninyo na-reach, yung mga nasa probinsya, yung mga nasa abroad, wala pong access sa social media. Ano ba? Ano ba itong pasabog ni Congressman Saldico? Sige nga po, panoorin natin. Banat. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila, ni Pangulo, at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ng Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay BBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at BBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni BBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed si dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd in
practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balance na 50 million, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako si Sermina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sermina Paandaman. Yun po, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Kayo na po, baka limi-limiin na ninyo ang mga sinabing yan ni dating congressman, dating pong representante na ako Bicol Party List, Saldico. Ngayon pa naman, Kuya at Irma, na birthday. Birthday po sa araw na ito ni Speaker Martin Romualdez. Solo, Ito ba ang kanya pa-birthday kay walang Speaker? kalaban. Ha? Mabigat. Kaya sabi ko nga sa inyo, mukhang marami pong nayanig sa statement na ito. Pwede ba natin ipanood? Ito ko yung again, sa mga nagtatanong, ipanunod namin sa inyo. Alam po, sa kabatiran ng marami, baka iba'y hindi nakapanood sa social media. Pero ito po, official, galing doon sa mismong Facebook page ni Congressman Saldico. Wala pong nagsasabi na ito ay AI, fake, o ano pa man. Hindi po, walang ganon. Mula po kanina na ito'y lumabas, halos sinasabi nilang ito po ay totoo, authentic. Mula po sa mismong media page ni Congressman Saldico. So, save tayo nilabas ito. Ayun, alam na naman ng marami. Mga ilang minuto lang ito, part 1 lang daw ito Part 1. Ilang minuto ba ito? Almost 5 minutes. O sa kabatiran po ng marami, baka hindi pa po ninyo na-reach sa mga nasa probinsya, yung mga nasa abroad, wala pong access sa social media. Ano ba? Ano ba itong pasabog ni Congressman Saldico? Sige nga po, panoorin natin. Tanad. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya